At ang ating pong special guest this morning ay isang Officers 3 ng National Nutrition Council. Siya isang registered dietitian with more than 7 years of experience in the health nutrition field. Dedicated and highly motivated, she is proficient in delivering high work and building professional relationships along nutrition advocacy, nutrition education, capacity building of local nutrition workers and stakeholders. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Community Nutrition sa University of the Philippines in Diliman, and she is a cum laude. Ayan. At ang kanyang professional experience, siya ay isang Nutrition Officer 3 sa ngayon, diyan sa Nutrition Information and Education Division of the National Nutrition Council. Yan po ang ating bisita. Walang iba kung hindi si Miss Maria Queenie Rose G. Amosco de Jesus. Hello, Miss Queenie. Are you there? Hello po. Magandang umaga sa inyo, Doc Cherry, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Yes. I'm very thankful that you were able to be our guest this morning. Okay? So, meron kasi tayong last Saturday kasi, meron tayong meron tayong mga questions na mga galing sa atin dito, sa ating script, but was not able, our guest, Miss Joy Marie, was not able to answer them because of the many phoned-in questions that inuna na muna naming sagutin because yun ay mga nag-iintay kung ano yung mga kasagutan. Yes po. So anyway, this morning, bumati ka muna sa iyong mga sa iyong mga tagapakinig din. I'm sure marami ka ring nasabihan siguro na manood naman sila dito sa atin sa YouTube. We are being shown around the world through YouTube. Ayan. So, unang-una po sa lahat, thank you so much for providing us an opportunity to share practical tips on healthy diet. Ayan. And we're so glad na itong interview po ni Ma'am Jo may nagkaroon ng part 2. So that means talagang marami tayong tagapakinig na curious Interesado. or maraming katanungan. Yes, interesado about having a healthy diet. Ayan. So, of course, excited din po kami. Kami pong nasa National Nutrition Council at yung ating mga taga-subaybay regarding this interview. Ayan. So, marami pong salamat, Doc Cherry. And good morning po sa lahat. Okay, Miss Queenie. So, ibabato ko na sa iyo yung yung unang actually pangatlong katanungan nito na hindi na namin na-tackle because of the so many phone-in questions that we received last Saturday. So anyway, ang pangatlong katanungan dito, what are healthy portions of our food? Okay. So, pagdating po sa ating plato, ang amin pong ipinopromote ay yung Pinggang Pinoy, So, have you heard of it, Doc Cherry? Pinggang Pinoy. I've seen many posters all around about that plate with the several partitions like there's vegetable and meat and fruits. Is yes po, ayan. So, napakadali pong sundan ng Pinggang Pinoy kasi it's a visual representation kung ano dapat itsura ng ating plato sa isang kainan. So, kapag tinignan po natin yung Pinggang Pinoy, kalahati po nun ay dedicated sa ating Go Foods, Pag sinabi natin Go Foods, pwede po siyang, of course, kanin, kahit anong klase ng kanin. White, brown kung kaya ng budget, Pwede rin namang root crops, Papasok sa root crops yung mga patatas,
Kamote. Kamote, 'di ba? Yan. Pwede rin nating ipasok diyan yung mga starchy foods such as saging na saba, ayan. Pwede Corn. rin naman pong yes, corn pwede rin. Pwede rin po na pansit or pasta, ayan. So, pwede rin Okay. bread. Yes, opo. Pwede So, rin bread. dapat kalahati ng ating plato ay Go Foods kasi dito po nanggagaling yung enerhiya na kailangan natin para tayo ay makagawa ng ating pang-araw-araw na gawain. So, sa kalahati po ng plato natin, nahati pa yun sa dalawang grupo. So, we have the Grow Foods. So, dito po papasok yung mga protein-giving foods, no? For muscle building. Ayan. So, nandyan po yung mga karne, yung isda, ayan. Tapos manok o iba pang sources ng protein gaya ng butong gulay. Kasi ang notion po ngayon, kapag sinabing protein, galing lang sa karne. Pero yung ating mga butong gulay, yes, pwede po tayo makuha dyan ng protein kahit na incomplete at least source sila ng protein. Ayan. Like Then, munggo. lastly, yes, munggo po, opo. Mga sitaw, ayan. And then, we also have the Glow Foods. So, yung Glow Foods, tinawag silang Glow kasi source sila ng vitamins and minerals. So, usually, pampaganda ng balat. Pero other than that, pwede rin po nating magamit yung ating mga vitamina at sustansya para sa mga proseso sa katawan. Ayan. So, kaya napakahalaga po na tayo ay kumain ng gulay at prutas kasi source sila ng vitamins and minerals para sa pang-araw-araw na proseso ng ating katawan. And at the same time, source din sila ng fiber. So, fiber helps us to control our blood sugar, control our cholesterol. For those who are diabetics. Yes po. Sa mga diabetics po, very important po ang pagkain ng gulay, no? Sa prutas, depende pa po kung anong klase ng prutas kasi may mga prutas na matatamis, meron din namang hindi. Pero yung emphasis po natin ay nasa gulay kasi source po sila ng fiber, bukod sa nakakabusog agad, low calorie pa ito, ibig sabihin mababa yung energy na maibibigay sa atin. Therefore, hindi siya makaka-contribute sa weight gain kahit na sumobra tayo ng pagkain. So, yun po yung ating Pinggang Pinoy. And of course, Glow, and glow. Go, grow, and glow. Yes po. Yun, and of course, G. kasama po dyan yung tubig. Ayan. Yes. So, isang tasa ng tubig po every time tayo ay kakain. Ayan. So, yun po yung ating Pinggang Pinoy. That's a visual guide or representation kung ano po yung dapat healthy portion sa ating pagkain. But take note po, Doc Cherry, na itong Pinggang Pinoy, para po siya sa mga healthy individuals. Ibig sabihin, ito po yung mga wala pang sakit, wala pang comorbidities. So, para sa mga diabetic, of course, meron tayong dapat i-tweak doon, of course, especially dun sa Go Foods. But other than that, gusto pa rin natin makakita ng balancing plato. May Go Foods, may Grow Foods, tsaka Glow Food. Ayun. So, maitanong ko lang, Miss Queenie, yung bang prutas ano ba yung pupwede lamang sa mga diabetics? Kasi I'm sure hindi lahat, no? Kasi yung iba sobrang matamis. Is it right? Yes po, opo. Actually, lahat naman po ng prutas pwede sa ating mga diabetic patients. Except na nililimit po natin yung dami, no? Okay. Yung amount nung i-consume nila. So they can eat any fruit that they want as long na in moderation. Yes po, opo. In moderation pa rin po. So for example, kung isang pisngi yan ng mangga, no? So, instead na isang pisngi yung kainin natin, no? Hahatiin natin siya sa 3. And then, sa isang meal. Parang tikman mo lang. Parang tikman lang, opo. Ganun po talaga kasi especially kapag hindi po controlled yung ating blood sugar, no? Doon talaga tayo kailangan maghinay-hinay. So, marami pong nagsasabi na kapag diabetic ka, maraming bawal sa'yo. Actually, pwede naman po. Basta in moderation.
Make sure lang po Okay. na yung mga pagkain nasa grow foods, no? Yun, hinay-hinay lang sa pagkain. Kung dati nakakain tayo ng 1 cup, baka ngayon, ano na lang, 1/3 cup, no? Tapos Mhm. kung gusto nating magprutas, yun nga, hahatiin po talaga natin ng maliliit. Mas maganda po kasi sa diabetic ang small frequent feeding than yung mga Okay. Mhm. malalaking kain sa isang Maisahan kainan. lang. Mhm. Yes, opo. So, in moderation po lahat. So, Mm. ako as a dietitian po, I still suggest na kumain pa rin po sila ng iba't ibang pagkain, but still in moderation. Mm. Ayun. So, another question we have here for you, Miss Queenie, is can we still eat healthy on a budget? Yan. Yes po, Doc. Of Sa course, mahal ng bilihin ngayon. kaya pa rin po Mhm. nating kumain ng healthy kahit Mhm. on budget, no? Ang isa sa pinakamahalagang matutunan natin is yung practice ng pagpaplano ahead, no? Mm. Kasi kapag tayo po ay pumunta sa isang palengke or grocery store na hindi natin alam kung anong bibilhin natin, parang, oh, ito mura to, kukunin ko Oo. to, no? So, Mm. hindi natin napaplano talaga kung paano gagastusin yung pera natin. Therefore, hindi Mm. natin napipili na maayos yung ating mga ihahain para sa Mm. pamilya or sa bahay, no? Kung tayo ay planado, nakikita po natin ano yung mga ingredients na, okay, etong ingredients na Oo. 'to puwede ko 'tong gamitin ilang ilang lutuan, ayan, ilang recipes ko 'to Mm. puwedeng Mm. gamitin. Mm. Etong recipe na 'to instead na siguro iprito ko baka laga ko na lang para makatipid ako Oo. sa mantika, Hmm. gano'n. So, yung habit po talaga ng pagpaplano ng kung anong kakainin, yun yung dapat nating matutunan lalo Meal na't ngayong planning. Mm. yes po, lalo na't ngayon ang taas-taas ng bilihin. Even po Oo. ako as a dietitian, Mm. nagiging challenge ngayon yung pagpaplano ng kakainin Healthy na para sa pero akin ng mura. asawa ko. Yes po, Mm. healthy na at mura. And Mm. yun nga po yung isa sa mga ginagawa ko ngayon, even busy ako sa trabaho, I make Oo. sure na okay, sa Monday ito yung lulutuin ko, sa Yes, Tuesday ito. oo. Unti-unti ko po siyang pinaplano kasi hindi ko rin siya Mm. maupuan ng matagal. So kapag halimbawa Mm. lunch break sa office, doon ako nag-iisip. Oo. Or kaya habang Mm. nasa biyahe ako, doon ako nag-iisip. So, Mm. sa tingin ko po, ano siya habit talaga siya. Kailangan siyang Mm. gawing practice. Yun yung Oo. makakatulong sa atin para ma-plano ng maigi ano yung lulutuin ko sa buong For linggo, the paano whole ako week. Mhm. makakatipid, yes. At kung Mm. ano yung mga healthy ingredients na mura lang Mhm. and pwede ko lutuin ng ilang beses. Mhm. Ayun. So, from Monday to Sunday, Miss Queenie, meron ka na talagang listahan Yes ng po, mga opo. ng mga ingredients dun sa mga plinano mo kung anong ulam for the day. Parang Yes po. gano'n. Actually, Mm. when I plan meals po, I always Mm. start with the protein. So, halimbawa, sa Monday, manok muna. Sa Oo. Tuesday, tofu lang. Sa Mm. Wednesday, kung may natira akong manok sa Monday, yun yung gagamitin ko sa Wednesday. So, that's how I Mm. plan po. And then, I think of recipes na madaling lutuin kasi ano po ako nagtatrabaho din ako as well as yung Mm. husband ko. So, Working nag-isip ako mom. ng mga, yes, Mm. nag-iisip po ako ng mga madadaling lutuin using those protein ingredients. Mm. Ayan. Tapos, kapag may mga ingredients po ko na sa tingin ko hindi ko siya mabibili na marami, yun po, Oo. iniisipan ko din yun ng recipe or mga snacks para mabaon namin sa trabaho. So, Mm. sobrang helpful po siya sa akin kasi talaga Mm. nakakatipid po ako and at the same time, kampante Yes, ako kasi oo. alam ko kung anong kinakain ko kasi Yung ako yung naghanda. preparation, alam mo na malinis. Yes, exactly. At saka kayo po yung bumili. So, kampante kayo Mm. na eto yung kakainin ko sa isang Mm. araw. So, sa tingin ko Mm. po talaga as mommy, no, sa ating mga um, naghahanda ng pagkain sa bahay, Oo. mahalaga po talaga yung meal planning. Right, oo. Anong masasabi mo, Miss Queenie? Kasi meron din mga housewives, especially sa US, no? When Yes po.
most of the time talagang they really have to tackle mga about 3 to 4 jobs to be able to to be able to survive doon sa US, no? Ang ginagawa daw nila, niluluto na nila yung the whole viands for the whole week. And then lalagay sa freezer and then they're gonna heat them up na lang. What can you say about it? Is it advisable for wives to women to cook for the whole week and then just put it inside a plastic container and put it in the freezer and then i-heat na lang nila yun sa sa either sa oven or sa sa stove nila? Yes po, Doc. Yes po. That's Okay lang. that's another way of ensuring na planado yung lulutuin natin for the whole week. Actually, I also do that. I cook Okay. some of my meals ng weekend. So, of course, lalo na po yung lunch kasi nagbabaon po kami sa office eh. So, Oo. niluluto ko na po yan ng Sabado or Linggo and then pini-freezer na lang. So, ang ginagawa po natin, especially pag gulay, binablanch lang. Ibig sabihin, pinapainit lang po ng konti. Hindi po lutong-luto. Yes, opo. Kasi, ang gulay po kapag na-overcook, nawawalan siya ng most nutrients. But still, nandun pa rin, no? To maximize yung nutrient content ng ating gulay, ang suggested cooking method po sa gulay ay blanching, no? Yung ilalagay po natin yung gulay sa sobrang mainit na tubig, parang babad lang ng ilang minuto, then kukunin na ulit. Enough na maging bright yung color po ng gulay and manguya ng maayos. Ayun. So, binablanch ko lang po and then nilalagay na po sa mga ziplocs or sa mga Tupperwares. Yes. And then, iniinit na lang po namin either sa office or kung hindi namin nabaon sa office, pang dinner na namin. And ano po siya, aside sa energy saving po siya, at the same time, nakakatipid ka nga kasi nahanda mo na lahat ng pagkain sa isang linggo. So, may ensure mo na kakain kayo sa bahay, hindi kayo kakain sa labas. Kung may gusto man kayong kainin, siguro additional snacks na lang or additional drinks. But alam mo, nandun yung assurance na okay, may breakfast, may dinner, may lunch na kami sa araw na ito. So, ano po yun? It's a good practice para sa ating mga working moms na makapag-ready pa rin ng healthy and nutritious foods para sa kanilang anak. As long as na alam po natin yung cooking style for each food item, yun nga, sa gulay, blanching lang, sa sa meat as much as possible. Kapag sauces po yan, dapat kinakain na yan 2 to 3 days kasi madali ang mapanis. Pero kung ilalagay lang po sa ref, no? Pero kung sa freezer, tatagal po yan ng mga 1 week. Pag mga prutas naman po, depende po kasi kung anong prutas yung itatabi natin, no? Kapag saging, of course, pwedeng room temperature lang. Pag nabuksan na mangga, of course, dapat sa ref. Pero dapat i-consume 1 to 2 days kasi magba-brown din yan. Yung mga ganun pong klase ng considerations, kailangan isaalang-alang din natin when preparing meals ahead. As you said, Miss Queenie, yung palang procedure na yon na sinasabi ko, na mostly mga working moms nga ang gumagawa, ay hindi naman nalilesen yung nutrients ng food, if ever. Yes po, hindi naman po nalilesen. Intact pa rin. Yes po, opo. Kasi technically, iniinit lang naman po natin yung pagkain, no? Wag lang po ma-overcook. Yun lang. Kasi kapag na-overcook po talaga yung ating mga pagkain, malaki yung nawawalang nutrients. Kaya we highly suggest na, kung wala pong microwave, no, iinitin sa kalan. Make sure po na defrost ng maayos yung ulam bago natin before initin. heating. Okay. Yes po. Kasi po meron pong iba na hindi nila dinedefrost yung ulam, dinediretso nila sa kalan. So, ang tendency, may parts ng ulam na
nasusunog or Nasusunog, oo. overcook, opo, tapos may parts na hindi naman nainit talaga. So make sure na Oo. i-defrost muna ito bago initin sa kalan. Kung may microwave, Kung mas may maayos po microwave, yun, I of think course. pwede na i-stow yun doon, no? Yes po, Miss pwede Queenie. po yun. Oo. Anyway, meron pa po pa tayong mga katanungan, ang dami pa dito. Pero, at least nakakakalahati na tayo, no? Magbibigay lang tayo ng station ID, Miss Queenie. Babalikan ka Sure po. namin, ha? Huwag ka Alright muna po, thank you. bibitaw. Kasi mag-station break lang tayo, tsaka tsaka yung station, rather teaser natin ng ating program. So, mamaya-maya ay babalikan ka namin. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. May magandang balita para sa ating mga kababaihan. Narito na ang programang ginawa tungkol sa mga kababaihan para sa kababaihan. All About Women. Makinig, pakilahok at subaybayan. Mga talakayan para sa natatanging kababaihan. Usapang cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting at marami pang iba. Tunghayan, All About Women. Tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, kasama si Dr. Cherry Sarmiento Valiega. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Okay. Thank you, Dan. At balik tayo sa ating programang All About Women. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Valiega. At ang ating pong special guest ngayong umaga ito ay nanggaling po sa National Nutrition Council sa pamamagitan po ni Miss Queenie De Jesus. Ayan. At balikan ka namin, Miss Queenie. Yes po. Sa katanungan na, is it healthy to eat meat daw? Ayan, Kasi so merong iba, Miss Queenie, meat lang. I know a person who is already at her 70s. Pero never siyang kumain ng gulay all her life. Ayaw niya ng gulay, meat lang. But is it healthy? Wow, that's surprising to know po, no, na at her Oo. age, meat lang talaga Yes. yung kinakain niya. So actually po, kapag meat lang po kasi yung lagi nating kinakain, nagiging at risk tayo sa mga sakit. Ayan. So kapag meat lang, maaari tayong magkaroon ng elevated blood cholesterol levels, blood lipid levels, ayan, na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng hypertension or high blood. Pwede rin pong several types of cancers, at iba pa, no? So, kapag meat lang po yung kinakain natin, tumataas yung risk din natin sa pagiging overweight or obese or labis Yes. yung timbang. Opo, kasi ang protein-rich foods po usually ay source din ng cholesterol. So kapag halimbawa sa samgyup po, 'di ba, nagluto tayo ng mga beef doon, ng pork doon. Kung makikita niyo, kitang-kita yung mga taba, 'di ba? Kapag niluto mo yung mga meat na yon, talagang lumalabas yung taba mula dun sa mga karne. And if yun lagi nating kakainin, yung mga fat or yung mga cholesterol na yun, nade-deposit lang yun sa ating mga ugat, no? Na maaaring magresulta sa iba't ibang heart diseases, no? So, mauuna dyan, hypertension, then maaaring humantong na yan sa blockage ng mga arteries. Kaya yung iba nagkakaroon ng bypass surgery, o kaya iba't ibang klase ng sakit sa puso, or even stroke. Ayan. So kapag lagit-lagi na meat yung ating kinakain, tumataas yung risk natin sa mga ganitong sakit. Kaya we really advocate na magkaroon tayo ng balanse at in moderation na pagkain.
Okay. May nagtanong dito, Miss Queenie. Yes Pero po. ito, I'm sure, ano lang to eh. parang joke lang. Bakit daw, kayong mga nutritionist dietitian, ina-advise ninyo na kumain ng vegetables, especially yung mga katulad ng squash, 'di ba? Opo. Carrots, para luminaw ang mata. Tama ba? Yes po. Actually, yung mga gulay po kasi natin na makukulay, like carrots, squash, usually, rich po yan sa vitamin A, no? A. Ito pong vitamin A, opo, sa mga commercials, 'di ba, sa mga itinuturo sa school, vitamin A ay nakakatulong sa pagkakaroon ng good eyesight, no? Bukod po diyan, ang vitamin A ay malaki din yung role sa ating pagkakaroon ng maganda o maayos na balat. Ayan. Kaya nga po sila tinawag na na glow foods kasi na-contribute sila sa pag-glow ng isang individual. Opo. Kasi meron po sila mga vitamins na nagko-contribute sa maayos na balat, maayos na eyesight, maayos na buhok, ngipin at iba pa. Ayan. So yun po yung ating ina-advocate. Opo. Actually, hindi lang po vitamin A, lahat po ng gulay kasi wala naman pong isang gulay na makakapagbigay sa atin nung vitamin na kailangan natin. We need to eat a lot of vitamins, yes po, to get yung ating mga requirements for vitamins and needed ng ating body. Hindi kasi ang tanong doon, Miss Queenie, bakit daw kayo ina-advise ninyo lagi na pampalinaw ng mata? Wala ba raw pampatangos ng ilong? Naku, wala po. Wala tayong pampatangos ng ilong. Kung meron man po, hahanapin ko yan. Kailangan ko din po. Kasi di ba kumain ng kalabasa para luminaw ang mata, 'di ba? Mata, yes. Opo. Wala ba daw pampatangos ng ilong? Naku, kung meron lang po. Ang mostly needed ng mga ng mga ibang Pilipino eh. Yes, opo. Lalo na dumadami rin po ang nagpapatangos ng ilong. Ayan. Yes. Anyway, does being vegan make one healthier? Ayan. So, depende po yan, no? Meron po kasing mga klase pa ng pagiging vegan or vegetarian diet, no? So, merong pure vegetarian. Ibig sabihin, wala talaga po silang kinokonsume na animal product. Even milk, hindi po sila umiinom, no? Gulay lang talaga. They have this, veggie meat. Diba? Yes, opo. Meron silang veggie meat or yung textured vegetable protein, TVP. Ayan. So, yun yung meat nila, kumbaga. Meron din naman pong mga vegetarian na kumakain pa rin ng itlog galing sa manok or umiinom pa rin ng milk. Yan. Mga ovo-vegetarian yan. Ovo-lacto-vegetarian. Meron din tayong mga pescatarian. Kumbaga, fish lang yung kinakain nila together with vegetable. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, Miss Queenie. Yes, ma'am. Fishgetarian? Pescatarian po, ayan. Fishgetarian. As in P-E-S. C-E-T-A. P-E-S. Pescatarian. Pescatarian. Yes, and those people only eat fish? Fish, yes po. Fish and vegetables. Yan. Wala po silang ibang kinakain na meat. Ayan. So, bali, depende po kung anong klase ka ng vegetarian, no? Kasi, I'm not saying na hindi sila healthy. It's just that, bawat hindi type po ng vegetarian, vegetarian diet, meron pong for sure deficiency sa isang vitamin. For example, if you are a pure vegetarian, wala kang kinakain na any meat, malaki yung risk mo for vitamin B12 deficiency, no? So, maaari kang magkaroon ng isang type ng anemia, no? Bali, for them, we recommend na mag-take sila ng mga B12 supplements or kung ano man po yung i-recommend na kanilang doktor based dun sa diet, no? Then for ovo
ovo-lacto-vegetarian, since sila kumakain sila ng itlog, kumakain sila ng dairy products, meron at meron silang vitamin D na nakukuha. Yun nga lang, kulang pa rin po sila sa vitamin B12 or yung mga vitamin B na nakukuha natin sa karne. So, sila po yung kailangan ng supplementation. So, I'm not saying na hindi sila healthy. I'm not saying na healthy din sila. It's just that may mga kailangan tayong i-consider. Opo. May mga kailangan tayong punan kapag tayo ay mag-shift into vegetarian diet. Kasi for sure, may mga vitamins tayong hindi makukuha sa gulay or prutas lamang. Ay, what do you think, Miss Queenie, of yung mga ano ngayon, yung mga naglipana, na mga dietary supplement? Is it advisable for people who take them? That will take them? Yes po, okay. So, sa mga dietary supplements po, as long as na inirekomenda ito ng inyong doktor, then it is okay for you to take it, no? So, always ask advice from health professionals before taking any dietary supplements, especially kapag kayo ay may sakit. Kasi mamaya, yung dietary supplement na iinumin ninyo ay may bad effect doon sa iniinom ninyo or doon sa sakit na meron kayo. Yes, opo. Especially doon sa mga may sakit, sa mga may comorbidities, ayan, may mga non-communicable diseases, exercise caution po when taking dietary supplements. Now, if you are a healthy individual, okay naman po yung diet ninyo, kumakain kayo ng iba't ibang klase ng pagkain, then I think there's no need for a dietary supplement. Kasi, kaya po siya tinawag na supplement kasi ibig sabihin yung diet ninyo ay kulang sa mga vitamins, minerals, or nutrients na kailangan nyo po araw-araw. So, kung healthy naman po yung inyong lifestyle, then I think there's no need uminom ng dietary supplement. Kapag sa tingin ninyo, kailangan ninyo, for example, lagi kayong hapo, sa tingin ninyo, lagi kayong pagod, lagi kayong antok, hindi kayo nakaka-perform ng maayos sa trabaho or sa bahay, bali, magpakonsulta po muna kayo sa doktor para malaman ano ba talagang kulang sa inyo or ano po bang meron kayo bago kayo uminom ng dietary supplement. Kasi makakatipid po kayo sa pera in that way and may assurance kayo na, ito pala yung nararamdaman ko, therefore, ito dapat yung medication na i-take ko. Ayun. Okay. So, ito pala, Miss Queenie, ang dami-dami kasi ngayon sa mga, alam mo na, yung mga nagda-diet, diba? Yes, marami mga diet na food na nire-recommend, like itong ketogenic. What is it? Okay, so pag sinabi po natin ketogenic diet, yung diet po natin ay mas maraming pagkain na sources ng fat than those foods na sources ng carbohydrates. So, mas marami tayong kinokonsume na matatabang pagkain as compared sa mga pagkaing starchy, no? So, again, since hindi nga po yun hindi po yun sumusunod, no, sa Pinggan Pinoy, the National Nutrition Council doesn't recommend that type of diet, no? Diet. So, yes, opo. Sa ketogenic diet po kasi, since lalo na, no, kung kayo po ay may sakit and then mag-ketogenic diet kayo, no, dapat seek advice from your doctor kung pwede kayong mag-ketogenic diet, no, kung okay ba yun sa condition ninyo. Kasi kung hindi, then baka may ibang way of losing weight na pwede ninyong gawin, such as pagtataas ng physical activity levels ninyo, pagbabawas ng mga certain types of food sa inyong diet, at iba pa. Opo. Kasi sa ketogenic diet, ito pong klase ng diet na to ay inirekomenda lang sa mga may certain conditions at hindi siya basta-bastang inirekomenda sa public.
sa mga healthy individuals or sa mga may sakit. Ayan. So, always seek advice muna sa inyong doctor or dietitian before trying any fad type of diets. Okay. Sa younger women natin, Miss Queenie, what would you advise dun sa mga pregnant mothers or lactating mothers in order for them to have a healthy baby? Anong mga food ang pwedeng kainin ng mga mommy? Ayan. So, para po sa ating mga buntis, no, of course, mga nagpapadede. Kumain po tayo ng mga pagkaing mayaman sa folic acid kasi it promotes brain development ng bata. So, nandyan po yung ating mga gulay at dairy products. We also advise them to eat foods rich in iron. So, may certain trimester kasi na pagbubuntis na hindi tayo pwedeng kumain ng mga hilaw na pagkain, no? So, bali, for iron-rich foods such as mga lamang loob, no? Make sure lang na lutong-luto. Ayan, pwede nating kainin in moderation din. And at the same time, take your iron folic acid supplements as recommended by your doctor kasi napakahalaga po ng iron at folic acid supplementation sa pagkakaroon ng healthy baby at sa pagkakaroon ng maayos na panganganak. Ayan. So, also visit your health centers. Minimum po ay 4 times, no, every trimester. But kung kaya na monthly, no, why not? Kasi sa mga health center naman natin, libre na ang pagpapa-check up. Ayan. Also, para sa mga buntis, kumain po tayo ng more than sa normal nating kinakain by adding snacks, no, in between sa ating major meals. Kasi kailangan natin ng additional energy dahil nagke-carry tayo ng another being sa ating tiyan. And also, yung energy na yon kailangan yun para sa patuloy na pagdevelop ni baby sa loob ng inyong sinapupunan. So, for pregnant women, eat more than the normal portion sizes na kinakain nyo nung hindi pa kayo buntis by adding snacks. And also, focus dun sa ating mga iron-rich and folate-rich food items. Such as? Gulay po, ayan. Gulay po talaga yung mataas sa folate. Is it true or is it a fallacy na yung nursing mom, kailangan siyang uminom ng mga tulya na mga seashells na may sabaw in order for her to be able to develop yung milk more than enough for her baby? Ayan, so actually meron po tayong paniniwala. Kahit hindi po tulya, Doc Cherry, basta any masabaw, kailangan daw any ba o particular yung mga seashells? Yes po, seashells. Meron din po yung pinakuluang malunggay. Okay. Yes, opo. So, kailangan daw po siyang inumin ng mga nanay para makatulong sa kanyang lactation. Ayan. So, actually, ang point po rito is yung pagiging well-hydrated ni nanay, no? Kasi what we get from this food, from this advices ay water, no? And water is also a component of breast milk. Ayan. So, mahalaga na well-hydrated si nanay. And actually, for nanay na makapag-produce siya ng maraming breast milk, may mga ilang factors po tayo na dapat i-consider, no? So, una dapat, si baby ay tama yung paghakab or yung suso niya sa kanyang nanay. And then, lagi po yung sususo para ma-condition yung mind and body ni nanay na maglabas ng gatas. And then, of course, dapat stress-free at saka maayos at sapat yung kinakain ni nanay. Kasama na rin yung mga sabaw, no? Sabaw at gulay.
and mga food items na inire-recommend po natin sa Pinggang Pinoy. So yun yung mga dapat nating consider para tuloy-tuloy na produce si nanay ng gatas. Kasi kahit anong inom ni nanay, nung mga sabaw na yun, kung hindi rin naman sumususo palagi si baby, mahihirapan siyang maglabas ng breast milk. Hindi magpo-produce lagi yung katawan ni nanay ng gatas. So, yung katawan po kasi natin as babae, it produces milk on demand. So, kung walang demand, wala ring production ng gatas kahit anong kainin natin. Ayun. So, I would suggest siguro, Miss Queenie, na magpa-print pa kayo ng maraming or parang a copy noong inyong Platong Pinoy para at least distributed sa lahat ng mga families doon sa barangay nila, no? All over the Philippines. Kasi nga, para reminded sila na ito yung proper diet that you have to feed your family, di ba? Kasi yung iba hindi rin naman nila alam hindi naman lahat educated. So, kailangan din siguro na suggestion lang naman na yes po, thank you po for the maraming mai-distribute na mga Platong Pinoy sa lahat ng particular sa lahat ng mga bahay. Ay, sorry po. Sorry, nakat ko kayo. But we're happy naman po na may mga kapartner tayong local government units na nag-a-advocate po nitong Pinggang Pinoy. Yung iba po sila na rin nagpiprint, opo. So, katuwang po namin yan. Katuwang po natin sila. As well as mga non-government organizations, civil society organizations. Yan, mga katuwang po natin yan para i-advocate yung ating Pinggang Pinoy. And also, kayo din po yung ating, yung mga ganitong klaseng programa, no? Ayan, katuwang po namin kayo sa pagpapalaganap ng information about Pinggang Pinoy. Ayan. For the benefit of all the mothers, no? Na nagpe-prepare ng mga food for their family. Okay. Yes. Yung ating another question here is, in terms of typhoon like what we had experienced 3 days ago, para sa strength and vitality ng mga nasalanta, anong mga food ang ina-advise ninyo diyan sa National Nutrition Council, Miss Queenie? Okay, so kapag may emergency po or disaster, no, so meron kasing phases yan, no. So gaya nitong nangyari sa Typhoon Karina, no, ilang araw lang siya nangyari, no. So meron na agad rehabilitation phase. So during the onslaught po nung typhoon, so we recommend na yung ating mga kakainin ay high energy food items, no? Kailangan natin yan kasi yung katawan natin ay naka-adrenaline mode, no? Oo. Parang naka-fight or flight response tayo. Parang okay, babaha, kailangan kong buhatin tong upuan para iangat, kailangan kong buhatin tong TV namin para ilipat at hindi mabaha. Ayan. So, yung ganong klase ng response, it requires a lot of energy, a lot of calories. So, yung mga dinidistribute po, kung makikita ninyo, no, usually yung nakalagay sa mga food packs natin ay noodles, kape, mga delata, yan. So, these are food items na maniniguro na mabibigyan tayo ng sapat na enerhiya right after the disaster or emergency. So, after po ng siguro mga 3 days after no emergency or disaster, that's the time na kailangan nating baguhin na yung kinakain natin, no? Kasi hindi naman pwede na lagi tayong nagno-noodles, lagi tayong instant canned goods, no? So, doon na nagkakaroon ng mga central kitchen. So, halimbawa sa evacuation center, nagluluto na yung ating mga community workers, health workers ng mga masusustansyang pagkain para sa ating mga evacuees. Sa bahay naman,
if meron na tayong access sa talipapa or sa grocery store or sa palengke, that's the time na we eat more than dun sa binigay sa relief goods, no? Pwede na nating samahan ng ibang ingredients yung mga relief goods na nakuha natin. For example, kung noodles yan, pwede nating samahan ng gulay or ng manok siguro, konting manok, no, para magkaroon naman ng meat. Kung ano yan, sardinas yan, marami tayong mga recipes mula sa DOST FNRI kung saan pina-enrich pa natin yung mga sardinas na nakukuha natin mula sa relief goods. Kung meron tayong mga mabibilhan ng saging na saba, kamote, corn, at iba pa, yon pwede rin natin pong i-boil lang yon. Boil lang naman kasi ang kailangan kung sira pa yung ating kitchen, no? Yung mga madadaling lutuin na pagkain, but still nutritious pa rin. Yun yung pwede nating i-consume 3 to 4 days after the disaster or emergency. So, ang bottom line po, Doc Cherry, is kapag right after the emergency or disaster, we eat high energy foods para may energy tayo. Then after nun, dadagdagan na po natin yung ating mga nakuhang relief goods ng mga ibang food items to make it nutritious. Like you were saying, yung noodle pwede nilang lagyan siguro ng itlog, diba? Yes po, itlog or mga madahong gulay. Yung iba naglalagay po ng repolyo sa repolyo, pechay. Noodles, yes, pechay, ayan. Yung iba naglalagay din ng carrots kung may access na sila, yes. So in that simple ways, no, nagiging nutritious, nagiging sapat yung pagkain na meron sa bahay or ibinigay ng gobyerno para sa ating mga pamilyang nasalanta ng bagyo or iba pang disaster. Okay. So, hingian namin kayo ng inyong parting words, Miss Queenie. At nagpapasalamat kami at napakalinaw ng iyong paliwanag tungkol dito sa ating mga katanungan na hinggil sa nutrisyon. So, maaari ba namin kayo hingian ng parting words para sa ating mga kababaihan? Ayan, so para sa ating mga kababaihan, no, napakahalaga na matuto tayong magplano ng ating kakainin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya, no, sa ating asawa, sa ating anak at mga magulang. Sapagkat sa pagpaplano, doon natin nakikita as a whole yung pagkakaroon ng healthy na diet habang tayo ay nasa budget. Ayan. So, in your own little ways, no, matututunan nyo rin yung paunti-unting pagpaplano ng pagkain para sa pamilya. Ayan. So, sa pagiging healthy po natin, nakakatulong po tayo sa ating government na i-improve yung nutrition situation sa ating bansa. So, marami pong salamat, Doc Cherry, for this opportunity. Thank you very much. Yan po si Miss Queenie De Jesus ng National Nutrition Council. Okay. At sa ating mga listeners, lalong-lalo na si Dr. Alma De Leon, binabati natin. Binabati din natin yung ating aatinan na wedding tomorrow sa Tagaytay na anak ni Mr. Tony Tan. At binabati din natin ang ating lahat ng members ng ating Good Vibes na chat group na si Didi Blas, si Dr. Daphne Bate, of course ang ating reliable friend si Lilibet Gamboa, si Marita Valdez, si ating mga other friends like Lolit Ong, Lita Mapwe, Josie Lee, yan. At of course, ang ating schoolmate, si Hani Mata sa St. Paul College nung kabataan pa namin. Ayan. With that, I would like to thank everyone for watching and viewing this through YouTube and sa listening through radio.
ang All About Women. Ang inyo pong lingkod at nagmamahal sa ating lahat ng mga kabaro, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. At dito nagtatapos ang isa na namang usapang pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayaan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz.